So, ang pinag-uusapan natin ngayon, yung PDP natin. Lahat to ng gumawa ng PDP, magsabing amen. Personal Development Plan. So, hindi pwedeng wala kang ginawang PDP for the year. Especially, we are talking about it every Sunday, no? So, please, kung di mo pa ginawa, be convicted by the Holy Spirit. Huwag matigas ang ulo para sa kabutihan mo to, para sa development mo to. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, walang matigas ang ulo sa atin, di ba? Wala. Lahat tayo'y masunurin sa Panginoon. Amen? Para tayo ay mag-grow at pagpalain ng Panginoon, lumakas tayo. So, nasa pangatlo na tayo kasi we talk about yung PDP natin, spiritual growth, tapos mission and life last week. Ngayon, ang pag-uusapan natin yung tungkol sa health goal. Yung title natin is, My Health is My Wealth. Narinig natin, health is wealth. Ang kinin natin, my health is my wealth. If there is one thing na wealth natin, kayamanan natin, blessing natin ito kay Lord, yung good health, di ba? Yung health natin. So, mga kapatid, ito yung pag-uusapan natin para tayo'y magkaroon ng good health o yung iba, i-maintain ang good health and even become better. Yung mga iba naman, para gumaling kung may sakit. Yung importante kasi ngayon na gusto ko munang i-promote, yung atomic habits. Lahat na nagbabasa ng atomic habits, magsabing amen. But now I'm recommending, for the children of God, it is just tinatawag na prerogative o ano ba yon, yung hindi naman compulsory sa inyo. Please, basahin nyo na. Kasi napaka-importante ng aklat na to sa inyong tagumpay. Kasi ito pong atomic habits na to, nagsisisi ako, 1990s pa na-publish to, 1998, 1999. Ngayon ko lang nakita na sobrang halaga ng aklat na to. Na ito pala ay naging source ng tagumpay ng maraming mga tao, 20 millions na tao. Na kung sisiresuin natin ang pagbabasa ng aklat na to, yung mga goals natin lahat yun, ma-achieve natin. Yung sa PDP natin, yung PDP natin. Of course, ang Holy Spirit, kaya nakikita ninyo, Holy Spirit, Word of God, no? Pero itong book na to, naniniwala ako, binigay ng Lord din ito para tayo mahubog sa tagumpay. Atomic habits, maliliit na habits. So, bigyan ko po kayo ng konting summary nito para maintindihan niyo at basahin niyo to. Pakinggan na natin po yung summary sa Tagalog. Marami sa atin ang nakakulong sa mindset na ang malalaking achievements ay resulta ng malalaking pagbabago. Pero alam mo ba na kung sino ka ngayon ay resulta rin ng maliliit na bagay na nakasanayan mong gawin over time? At alam mo ba na ang maliliit na habit na ito or atomic habits ay ang maaari ring maging rason ng pag-angat o pagbagsak mo? Sabi nga ni James Clear, changes that seem small and unimportant at first will compound into remarkable results if you're willing to stick with them for years. Kaya naman sa video na ito malalaman mong 4 na aral sa Atomic Habits by James Clear at kung paano ka rin ba matutulungan nito para makamit ang iyong potensyal at makagawa ng mga good habits. Pero isa pang good habit ay ang pag-like sa ating video. Kung bago kayo mag-subscribe at pa-hit na rin ang notification bell para di ma-miss out ang mga bago nating uploads. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, maging 1% better every single day. Minsan kasi inisip natin na para makita natin ang improvement sa ating buhay ay kailangan natin ng napakalaking pagbabago or impact, whether sa kaperahan yan, sa pagpapapayat, sa negosyo, etc. At yung mga maliliit na pagbabago, pag-improve, yung mga atomic habits ay baliwala sa atin. Pero in the long run, miski yung 1% na pag-improve kada araw ay malaki ang impact sa ating buhay. Base nga sa isang computation na kung mag-improve ka ng 1% kada araw,
araw, sa loob ng isang taon ay magiging 37 times better ka na tao. Kumbaga nagko-compound yung 1% mo kada araw at marirealize mo ang kaibahan mo sa ibang tao na 0% or 0% ng improvement kada araw. Sa loob lang ng isang taon or kahit nga buwan ay malayo na ang gap ng isang tao na nag-i-improve kahit 1% per day kumpara sa wala at all. Same rin yan sa mga investment na may compound interest na sa paglipas ng panahon ay lalo lumalaki yung investment mo as long as patuloy kang nag-i-invest. Majority kasi ng tao ay madaling tamarin or sumuko kapag walang nakikitang agaran or malaking pagbabago. Hindi naman porket nag-exercise ka ngayong araw ay papayat ka na or magiging maskulado ka na kinabukasan. Ang katotohanan ay kailangan mo ng time at paulit-ulit mong gawin yung routines mo para unti-unti ka rin pumayat or maging fit. Same din yan sa pag-ipon or sa pagyaman. Hindi yan instant na makukuha mo na. Kaya okay lang na mag-take ng kahit mga baby steps or makakuha ka ng mga small wins. Okay lang yun. Ang importante ay may progress ka. At importante gawin mong habit yan. Sabi nga ni James Clear, start small, let them accumulate, then end big. Number 2, magkaroon ng system, invest, goals lang. Importante ang goals, walang masama dun para magkaroon tayo ng target or direksyon sa ginagawa natin. Kaya nauso yung pagkakaroon ng New Year's resolution, mga bucket list, o yung mga target sa business. Minsan kasi meron tayong mga malalaking goals na parang in reality ay ang hirap abutin or gawin. Kaya ang nangyari ay tinatamad tayo, nawawalan ng pag-asa, kaya hindi na natin ito pinagpapatuloy na gawin. Let's say ang goal mo ay kailangan mo kumita ng 1 million next month. Goal mo na maging 50 kilos ka na lang ang timbang mo, for example, next month. Hindi ko naman sinasabi na hindi ito posible para sa ibang tao. Pero minsan, kapag sobrang laki ng goal mo na para bang imposible, sa kalagayan mo ngayon ay nagiging dahilan pa ito kaya hindi mo ito nagagawa. Kaya mas maganda na mag-focus ka na lang muna sa system mo. Meaning kung ano yung ginagawa mo or proseso mo para makapag-progress ka or para ma-reach mo yung goal na yun. Kasi in reality, paano mang status mo ngayon, successful ka, hindi ka successful, mahirap o mayaman, at some point, pwede kayong mag-set ng parehas na goal pero yung iba nare-reach yung goal na yun at yung iba naman ay hindi. May mananalo, meron ding matatalo. Example na lang natin sa NBA. Lahat ng 30 teams na yan, ang end goal ay manalo ng championship. Pero at the end of the season, tanging isa lang ang magcha-champion. Yung goal, nandyan na talaga yan. Pero ang magiging kaibahan ng isang tao na makaka-reach ng goal na yun ay kung ano ang ginagawa niya in a daily basis. Ano yung trabaho na ginagawa niya para makuha yun? Ano ba yung mga atomic habits niya na maganda? Ano ba ang na-improve sa taong yun? Miski 1% man lang everyday. Nasa sistema o nasa proseso ang sagot at hindi lamang sa goal. Let's say goal mo na makapag-start ng business. The only way para maitayo mo yan ay kung kumikilos ka na ngayon. Kung may ginagawa ka na kada araw, miski simple o maliit man yan. Naghahanap ka na ba ng pwesto? Ano na ba yung mga ititinda mo? May mga tauhan ka na ba? Etc. Kailangan mo ng sistema at mag-take action at hindi lang puro plano or goals. Number 3, gawin ang habit loop. Importante na meron tayong good habits para magbago rin ang buhay natin for the better. At para makabuo ka or magawa mo ng consistent ang mga good habits na ito, ay importanteng maintindihan mo ang habit loop. Ang isang habit loop ay binubuo ng 4 na components. Diyan ay ang cue, craving, response, at reward. Ito ay isang paraan o dahilan kung bakit ang isang kilos ay maring matuloy bilang isang habit. Ibig sabihin nito ang paggawa ng isang bagay at pagtanggap ng reward mula dito ay posibleng maging dahilan kung bakit gugustuhin mong ulit-ulitin na gawin ito. Okay, so for example, ang cue, bagong gising at inaantok ka. Craving, gusto mong mabuhay yung tulog mo pang diwa. At ang response, uminom ka ng kape. At ang reward mo, gising ka na at ready ka na para ituloy ang araw mo. Dahil dito, nakasanayan mo ng uminom ng kape tuwing umaga. Umaasa ka kasi na gigisingin ito yung natutulog pang diwa mo. Kaya naman, ito pa yung mga simple yet powerful tips na pwede mong gawin para makabuo at may pagpatuloy mo yung good habits mo. Number 1, make it obvious. Para pasimple nito, gawin mong obvious o madaling mapansin or maalala yung mga cues para sa good habits at alisin mo naman yung mga cues na maaaring mag-trigger ng bad habits mo. For example, gusto mong maging healthy yung kinakain mo at gusto mong mapababa yung cholesterol mo. Kaya bumili ka ng mga prutas at gulay at iwasan mo yung pag-i-stock ng baboy na parang lechon kawali sa rep nyo. This way, makakasanayan mong kumain ng prutas at gulay at maiwasan mo yung pagkain ng masisebo na bawal sa'yo. Number 2,
2, make it attractive. Pagandahin mo sa paningin mo yung mga habits na hindi mo gusto. Dito papasok yung sinasabi nilang temptation bundling. Ibig sabihin nito, gagawin mong enjoyable sa'yo yung isang unenjoyable na gawain sa pamamagitan ng pagsabay nito sa isang gawain na gusto mo. For example, gusto mong mag-exercise tuwing umaga pero miski simpleng paglalakad ay kinakatamaran mo pa. On the other hand, mahilig kang kumuha ng mga pictures. Kaya naman, bakit di mo pagsabayin at ikutin mo buong umaga yung buong village nyo habang kumukuha ka ng litrato? Sa pamamagitan nito, ma-enjoy mo yung paglalakad dahil sa pagkuha mo ng litrato and at the same time ay nakapag-exercise ka pa. Number 3, make it easy. Normal sa ating mga tao yung mas gugustuhin gawin yung mga bagay na mas madali. Kaya naman, bakit di mo subukang humanap ng paraan para mas mapadali ang pagbuo at pagiging consistent ng isang habit sa'yo? Gusto mo mag-gym pero tinatamad kang lumabas ng bahay mo. Ba't di mo dalhin yung gym sa inyo? Di ko naman sinabing bumili ka ng naglalakihang gamit o yung mga mamahaling equipments. Ibig ko sabihin, pwede ka namang mag-exercise at the comfort of your own home. Marami namang exercise na kahit wala sa loob ng gym, maraming video na ganyan sa YouTube at even kahit wala kang equipment or kung may extra budget ka for weights or yoga mat, okay lang rin naman yung ganun. Mas madali, mas komportable at mas accessible sa'yo. So wala ka ng excuse para tamarin pa dahil kung gusto mo talagang gawin ay mayroon talagang paraan yan. Number 4, make it satisfying. Kaya nga ng ulit-ulit na sinabi ni James Clear sa libro, maaring matagal bago ka makakuha ng satisfying result mula sa atomic habits mo. Hindi lang buwan, baka taon pa bago dumating ito sa'yo. Kaya naman mas makatulong para ganahan kang ipagpatuloy ang habit na ito kung bibigyan mo ng reward ang sarili mo. Hindi naman kailangan na mag-aarbo na reward or gagastos ka pa ng malaking pera. Kahit simpleng mga bagay lang na magpapasaya sa'yo. Let's say pagkain man yan or damit. So sa pamamagitan nito, makakita ka na ng agarang reward na maaari mong makuha sa maliliit mong pagbabago. Bukod pa dyan, gaganahan kang ipagpatuloy ito dahil na rin masaya ka na sa ginagawa mo. Pwede mo rin i-implement ang pagkakaroon ng punishment sa oras na hindi mo nagagawa yung mga habits mo para talagang madisiplina kang gawin ito ng consistent. Number 4, baguhin ang identity. Ay isang susi para magkaroon ka ng habits na magagawa mo in the long run ay pagbabago muna ng identity mo. Hindi ibig sabihin na babaguhin mo yung pangalan mo or what. Meaning ay kailangan mo munang baguhin ang mga paniniwala mo or mga pag-uugali mo. Ayon kay James Clear, may 3 layers of behavior change. Number 1, outcome. Ito yung resulta o yung gusto nating makuha. Number 2, process. Ito yung mga ginagawa mo. At number 3, identity. Ito yung mga paniniwala mo. So majority ng mga tao ay nag-uumpisa sa outcome or dun sa gusto nilang makuha. Let's say gusto mong lumaki ang income mo. Yan ang outcome na gusto mong makuha. Pero mahirapan kang makuha yan kung mananatiling parehas yung paniniwala o identity mo at maging proseso mo. Kaya ang dapat mong gawin ay baliktad. Mag-umpisa ka muna sa identity papuntang outcome. So ang kailangan mong gawin ay baguhin ang identity mo muna. So dapat maging magaling ka muna sa kaperahan mo. Ano bang relasyon mo sa pera? Marunong ka bang mag-ipon? Mag-budget? May sapat ka na bang skills para tumaas ang income mo? And so on. So kapag nabago mo ang identity mo, alam mo na kung anong gusto mong maging. So that's the time na baguhin mo yung process hanggang sa makamit mo yung outcome na gusto mo. Kaya ang desisyon na sumabak sa isang maliit na pagbabago at ipagpatuloy ito, negatibo man o positibo, ay ang madalas na nagiging dahilan para mabuo ang malalaking pangyayari sa buhay mo. Kaya naman anong gusto mo? Magbago para sa ikabubuti mo o magbago para sa ikakasira ng buhay mo? Anong gusto mong gawin o ipagpatuloy? Good habits or bad habits? 1% better or 0%? Sabi nga ni James Clear, it is so easy to overestimate the importance of one defining moment and underestimate the value of making small improvements on a daily basis. Pero bago tayo matapos sa ating video ay follow na rin kami sa aming FB, IG, TikTok at mag-subscribe na rin kayo sa aming Crypto Only channel. Kaya in summary, itong 4 na aral sa Atomic Habits by James Clear. Number 1, maging 1% better every single day. Number 2, magkaroon ng system, invest goals lang. Number 3, gawin ang habit loop. At number 4, baguhin ang identity. Kita-kits sa susunod na video. Sound check. Yung 4 na aral na yun ang gustong-gusto ko doon. Kasi, pakipakita mo yung 4 na aral. Maging 100% better every single day, magkaroon ng system, invest goals lang. Yun ang na-strike ako doon. Wag lang goal, yung system, yung process. Tapos,
gawin ng habit loop, yun din ang isang number one na tinuro ng aklat na to, yung tinatawag na habit loop, cue, craving, response, reward. So, kailangan maintindihan mo mabuti to. Niniwala ako na kung may naintindihan ka man dito, hindi siya 100%. Sino po dito naintindihan niya 100% ang atomic habits? Wala naman po. Kung nakuha nyo lang dito, 20% sa mga napanood ninyo, malaki na yon. Kaya ako, ang style ko, parati ko pong pinapakinggan. Actually, ito, maraming nag-summarize dyan. Pinapakinggan ko sila. Nakawalo na po akong summaries ng iba't ibang mga vlogger. And every time na makinig ako sa iba, may nauulit, pero meron akong nakikitang magandang sinabi niya. Kaya ako, ang rekomendasyon ko, itong week na to, tumatagal ng mga 10 minutes. Kaya 10 minutes lang kasi nga, baka matagal yung 16. May 16 dito, may 26, may 32. Panoorin niyo yung mga yun, lalong magiging maganda o ganap yung inyong pagkaalam dito sa Atomic Habits, which is going to stir up you to change and to form habits for your success. So lahat ng mga pagpaplano natin, nakita ko, ito yung isa sa mga sagot ng Panginoon para makita natin yung katuparan ng mga goals natin na sinet sa PDP. At ito'y applicable din sa spiritual. Although, dito, parating in-emphasize yung achievement ng health, sa weight, o sa pera, ganun. Pero ano din ito sa spiritual. Yung identity, importante yon. Sino ka? Yan. Hindi lang yung goal mo na, magpapapayat ako. Hindi kailangan ang goal mo, ang identity mo, I'm a healthy person with, yung weight na gusto mo. No? Okay. I pray na ulit-ulitin ninyong pakinggan yung mga summaries at basahin yung aklat to fully grasp it. Gagarantiyan ko po kayo, sobrang importanteng tulong ito para mabago yung habit mo at magtatagumpay ka sa buhay. Amen? Okay, let me go to the message. Kasama to, lalo na sa health. No? Tungkol sa health, I would like to start with 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. So, honor God with your bodies. Yung katawan natin, dito sa loob ng katawan natin, nakatira ang Diyos. Temple tayo ng God. Sino po dito nakatira sa kanyang katawan, ang Diyos ay magsabing Amen. Nakatira ang Holy Spirit dito sa ating katawan. So sabi na salita ng Panginoon, kailangan dito sa katawan na to, ma-honor si God. Actually, ito yung verse na nagpabago sa akin sa bisyo. Dati kasi, nung bago ko maborn again, nag-start na akong magbisyo, uminom, sumindi, manigarilyo, gano'n. Pero, nung mabasa ko to, hindi ito nakaka-honor kay God, hinintuan ko na. Kinonvict na ako ng Holy Spirit. Sana ikaw rin. Sabihin mo sa mo, sana ikaw rin, kapatid. No judgment. Yung katawan mo na yan, templo yan ng Diyos. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon sa GWT, you were bought for a price, so bring glory to God in the way you use your body. Siyempre, itong katawan na to, ang gagamitin natin sa lahat ng bagay. Pagka nag-serve ka kay Lord, sino po dito nag-serve kay Lord na hindi ginagamit ang katawan? Kapatid, bibisitahin kita. Pero di ko gagamitin ang aking katawan. Diba? Wala namang ganun di ba? O sino man, magtatrabaho ako, magiging engineer ako, pero hindi ko gagamitin ang katawan ko. Mag-aasawa ako, hindi ko gagamitin ang katawan ko.
So we use our body in everything that we do here on earth. Amen? Pero, sabi ng Bible, paano mo gagamitin yung katawan mo? Bring glory to God in the ways you use your body. So kung merong pinagkagamitan ang iyong katawan na hindi nakaka-glorify kay God, intuan mo na yan, kapatid. Isuko mo na kay Lord. Babaguhin ka ni Lord. Amen? Amen. Kaya nga, one of the important things in life is always use, does this glorify God? So, dyan mag-uumpisa. Paano ka magiging healthy? Kung lahat ng gagawin mo nakaka-glorify kay God, sigurado ko 100% magiging healthy ka. Kaya minsan, nagkakasakit, nagkakaproblema sa health kasi mayroong mga bagay na ginagawa ka na hindi nakaka-glorify kay God. Mayroon kang ginagawa sa katawan mo, puyat ka ng puyat. O, hindi nakaka-glorify kay God. Sino po dito ang naintindihan ninyo na ang pagpupuyat ay masama? Magsabing amen. Huwag ka ng mga tuwiran. Masama yun. So, hindi nakaka-glorify kay God ang pagpupuyat. Di ba? Mamaya, pag-uusapan pa natin yan. So, another verse, 3 John 1:2. Ito, tinan nyo. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with you. So dito, si John, the beloved, yung kanyang mga disciples, pinagpe-pray niya na all may go well with you and that you may be in good health. So this verse, which is a prayer, it is God's will for us to be in good health. Amen? Sino po dito ang gusto niya in good health siya parati? Magsabing amen. 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 Kaya nga yung pagkakaroon lang ng good health is wealth. So ito po yung message natin, mga kapatid. Using our body that glorifies God, and God will give us good health. Proverbs 14:30, the Word of God says, a tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bones rot. So yung flesh dito, it pertains tong ating physical na katawan. Ano yung nagbubuhag, bigay daw ng buhay? Tranquil heart. Narinig niyo yung salitang tranquilizer? Pampakalma? Iyon. Kapag kakalmadong puso mo, nabibigyan ka ng good health. Let us see another translation of this. NLT, a peaceful heart. Everybody say, peaceful heart. Leads to a healthy body. Di ba? Pagka daw mapayapa ang puso mo. Kaya dito, ang iiwasan mo, jealousy is like cancer. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magka-cancer, ha? Ano yung cancer? Jealousy. Okay. Lahat o nakakalam ng jealousy, magsabing amen. Hindi ho ito yung bintana nyo. Jealousy yun. Jealousy. Selos. Yung selos, masama yun. Cancer. Okay? Okay? Yung mga jeling-jeling dyan, masama yan. Masama yan sa kalusugan ninyo. Amen? Yung mga kababaihan. Okay, huwag kayong selos na selos. Masama yan sa inyong kalusugan. Amen? Sa ibang translation, sabi niya, punta tayo sa GNT. Peace of mind. Everybody say, peace of mind. Makes the body healthy. Yun ang tawag na, jealousy. Talagang matindi yung jealousy. Cancer. Kaya alam nyo, noon pa mang panahon ng Bible, Proverbs pa lang, meron ng cancer. Sabi nila, ngayon lang ang cancer. No, noon pa may cancer na. Amen? Peace of mind. Peace of heart. Peace of mind. Kapatid.
At alam nyo ba, ang peace of mind at peace of heart nanggagaling sa peace of God. Philippians chapter 4, verse 7. Peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam nyo yun, no? At alam nyo kung anong pinagmula ng peace of God? Prayer with thanksgiving. Sa Philippians 4:6. Magkakaroon ka daw ng peace of God na mag-guard ng iyong mind at saka heart kapag ka ikaw ay nagpipray ng may pasasalamat. Amen? Kaya kung ano man ang mga bumabagabag sa atin, huwag nating panatilihin yon kasi lahat ng kabagabagan, lahat ng worries, especially anxiety, stressful yon, stress yun. So, anything na nakaka-stress sa atin, mentally, mentally lang, ay magbibigay ng sakit sa atin. So, kapag ka na-stress ka na mentally, hindi ka na nagkaroon ng kapayapaan, meron ka ng mental health issue. O pagkatapos yung mental health issue mo, aapektuhan na yung physical mo nun. Magkakaroon ka ng sakit. Actually, sabi nga nila, yung maraming sakit, especially cancer, it's due to excessive stress, unmanaged, at saka unovercome stress. You know, stress is part of life here on earth. You really have just to know how to overcome them. Amen? Hindi tayo pwedeng mabuhay dito sa mundo na walang ka-stressan. Tingnan mo yung katabi mo. Minsan dyan galing di ba? Minsan nga galing yung ka-stressan sa nanay. O niya yung ding anak mo ngayon minsan nalalang mo araw, Mama, ka-stress ka! alang kamuduhan naman ito. Amen? O din namang pengari, sabihan daw, maka-stress kayo! Nasasabihan nito, karang anak yun. Ale? Okay. So, ang sagot dyan, yung, kung meron mang problema, manalangin ng may pasasalamat. Okay? Sa verse 6. Okay. Ngayon, sa Amplified, ganito ang sabi, a calm and peaceful and tranquil heart is life and health to the body. So, kalmante lang. Diba? Sabihin mo sa kanmo, kalmante lang, kapatid. So, yung kung ano yung nagpapalis ng kalmante, yung galit, yung takot, yung worry, hindi kailangan kasama sa buhay dyan. Just overcome those and be calm. So that yung health mo hindi na-apektuhan. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kalmante ka lang. Yung nauso ngayon, kalma. Maganda nga apelido ngayon yun Jose Kalma. Di ba may apelidong Kalma? Hindi, Kalma yun Kalma yun. Kalma. Di ba? Maganda yun, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, makalma. Ayan. Pag kami nakita kayo na stress, makalma. Tapos, sabihan mo rin salita mo, sarili, kalma. You know what? That one of the things na magandang ginagawa ngayon, yung self-talk. You talk to yourself what you want yourself to do. Kunwari, gusto mo, wala naman magsasabi sa yung kalma. Di ikaw na yung magsabi. Sabi mo, Hoy, kalma ka, in Jesus' name. You talk to yourself. Amen? Sample. Sige, sabihin mo sa katabi mo, kalma ka. Sabi mo, in Jesus' name, I rebuke yung anger. Sabi mo, I rebuke anger. Yeah. Napakatinding mag-rewire o mag-wire ng brain ang self-talk. Self-talk is so powerful. Self-talk is so powerful.
And you can really talk to yourself positively and you can talk to yourself negatively. Pero please, po tanga tsuka kayan dalan, dakala tao, may paksabihan ng sarili mo. Okay? Po ta tsuka kayang mual. Oh, ikaw Ara rin kasalubong mo. Uy, atin yan dadalan. Aragulya problema. Yara. CEV, the Word of God says, CEV, it's healthy to be content. Contento. Amen? But, I've been telling you about this, that there is a divine contentment and there is what we call destructive discontentment o destructive contentment. Kasi yung iba ay kontento na, wala nang pangarap. Wala nang gustong marating. Wala na, ayaw na maging care group leader. Kontento na akong maging plaque. Kontento na ako. Alam niyo ba, di ka dapat makontento dyan. Amen? Disobedience yun. So, you have to know how the distinctions of this. But, ang ibig lang sabihin dito ng Panginoon dito, it's that, yung hindi ka naiinggit, di ka nagsiselos, kung ano ang meron ka binigay ng Panginoon, kontento ka. Sabihin mo ka sa katabi mo, itsura mo yan, kontento ka. Yung mga marami na stress sa itsura nila. Bira po, ating pimple, Kenya na. Kasi, di ba? Kontento ka lang. But if you can do something na hindi masama, then you may do. You may do something. Minsan, tinanong nga ako, Pastor, pwede bang merong, ano yung tawag doon? Yung enhancement? Enhance? Yung nagpapatangos ng ilong. Uso ngayon eh. Hindi. Ano tawag doon sa nagpapatangos ng ilong? Hindi, may tawag doon. Enhancement ba? Ang tawag? O, sabihin mo kasi siping mo, tutuya yan. Ako'y isang Pinoy. Sa puso, diwa. Diba? Kahit pango, yan ang bigay ng Lord. Pero, kailangan hindi ka na ano dyan, na problema. Pero if one day, gusto mong patangos yung ilong mo, pag-pray mo kay Lord, kung mag-glorify si Lord, di ba? Huwag naman yung lahat na ng ayos gusto mo. Ay, patabas kain. Palako kaining kaya na akong chin. Ining ba pa? It's healthy to be content. Sabi mo kasi, it's healthy to be content. Kontento lang tayo. But if ever you want enhancement, be sure it brings glory to God. Oh, kasi nga yung iba, kilay is life. Pastor, pwede bang magpatato ng kilay? Nako, mag-ingat ka. Pagka tumanda ka, siyempre nagsasag. Yung kilay mo, at tsunegin. Kailangan mag-pray ka, miss. Mag-pray ka. Nagpag-pray nyo lahat yan. Amen? What brings glory to God. Amen? Hindi po ako against sa mga nagpapatato sa kilay. Basta wag nyo lang palagyan ng dragon. Baka yung tattoo mo dito, dragon. Pero yung nagpapatato sa katawan, di ba, does it bring glory to God if you get tattoos? Kasi ngayon, art na ngayon ng tattoo eh. At saka significance na, pagandahan ng tattoo. Anong tattoo mo? Ayan may Jesus ako. Yung picture ni Jesus nandito. Please don't. Nasa Leviticus yun. Don't get tattoos. Ang tolerable lang para sa akin, kilay lang. Hanggang kilay lang. Sige. Kung gusto mong patato yung kilay dito, di dito. Sige. May kilay ka dito. Okay. Di ba nakita ninyo yung Guinness Book of World Record, the most tattooed person. Na born again, pinaalis niya lahat ng tattoo niya. Oh.
Di ba? Kinonvict ng Holy Spirit. Kaya ako yung mga meta to dyan, I don't judge you, no, it's up to you. But my instruction is, please pag-pray ninyo na kung pwedeng alisin yan, God will provide for you. Yeah. Oh, kasi hindi magandang meta to, kapatid. Hindi maganda. Nasa Leviticus na yan. I think 1927. Okay. Lahat ng magiging healthy, magiging better ang kanilang health this year, magsabing amen. Three things. Number one, follow 8-8 rule carefully. So rule na ho ito. Sinusunod na ho ito. Kahit ni Warren Buffett o ng mga sikat na tao para maging healthy sila, sinusunod na to. So kailangan ito maituro sa mga bata, maliit pa lang, mga kabataan na nakikinig ngayon, kailangan hindi nyo kinokontra ang 8-8 rule, huwag kayong pasaway. Sabihin nyo sa kanila mo, huwag kang pasaway. Ang gumawa nitong 8-8 rule ay si Robert Owen. Pakita mo nga si Robert Owen. Wala yung picture niya. Anyway, Robert Owen, a Welsh. Ibig sabihin niyan, galing siya sa Wales, sa UK. A Welsh social reformer, manufacturer, and a philanthropist, created the 8-8 rule in the early 19th century, specifically formulated by 1817. He coined the slogan, 8 hours labor, 8 hours recreation, 8 hours rest, to advocate for a balanced life, dividing the day into 3 equal parts. Everybody say, balanced life. Kailangan kasi balansyado ang buhay. So, paano magiging balance? Nakita nila through the years, kahit noong 1817, hindi pa masyadong advance ang pag-aaral. Pero ngayon, napatunayan nila that Robert Owen is right. Kaya, pinopromote ang 8-8-8 rule. At lahat ng mga Kristiyano, naniniwala ako, dapat nating sundin ang 8-8-8 rule. 8 hours of sleep. O sige, ano yung 8-8 rule? Pakipakita mo yung picture ni Warren Buffett. Ito yung dating richest man. Hindi na siya ngayon, Elon Musk na yan. Distribute your day 24 hours into 8-8 rules to make a good balance sheet of your life, sabi ni Warren Buffett. Ngayon, sabi dito, 8 hours of hard work. Hard work. Sa mga nagtatrabaho, trabaho talaga. Sa mga estudyante, di pa kayo nagtatrabaho, aral talaga, 8 oras. 8 oras na aral. 8 oras na good sleep at 8 hours should be spent on 3 F's, 3H, 3S. Ano yun? 3 F's are family, friends, and faith. Importante, family, friends, and faith? 3H, health, hygiene, and hobby. Importante? 3S, soul, service, and smile. Di ba? So alam nyo, kailangan maintindihan natin na balanse yung buhay. Kaya nga yun pong itong ating PDP, we are advocating a balanced life. Hindi naman pwedeng pera lang, relationship lang. Hindi pwedeng ganun, hindi balanse yun. Because the Bible, ina-address niya ang isang balanced life, ina-address niya yung whole being, well-being, yung tinatag na well-being. Okay. Sino dito ang susunod sa 8-8-8 rule? Magsabing amen. Mamaya itatakel ko yung sleep, no? Importante yung sleep sa ating lahat. Okay, number 2, be mindful of your health condition to see what you should do. So you have a responsibility to yourself. You have a responsibility to your health. Kasi nga, kapag ka hindi mo binantayan yung health mo, apektado lahat ang iba pong gustong gawin sa buhay. Paano ka makakapag-aral kung di ka good health? Paano ka makakapag-work? Magiging pabigat ka sa iba. Di ba? So, madaming mga problema pagka hindi mo binantayan ang iyong kalusugan. Pero hindi ka naman dapat maging tinatawag na, ngayon kasi, health buff, yung masyado namang paranoid, masyado namang healthy. Excessive naman, extreme naman.
Balanse lang. Pero ikaw ang makakaalam ng iyong dapat kalusugan. Ngayon, yung mga magulang, please, always spend time to observe. In America kasi, the parents are advocated to spend at least 5 or 10 minutes observing your children kung meron silang sakit, no? Mentally, emotionally, at saka physically. Di ba? Sino po dito may mga anak na maliliit, yung sanggol? Di ba? Parati yung chinecheck yan, no? Chinecheck, no? Sa Japan pa nga, minamasahe ngayon yan, no? Gusto yun, masahihin pa, yan, no? So, yung mga ano naman, anak naman, na meron na kayong mga senior citizen na magulang, ngayon, kayo naman ang mag-check sa kanila. Amen? Inalagaan nila kayo noon, ngayon, kayo naman ang mag-alaga sa kanila. Kayo naman ang mag-check ng condition ng kanilang health. Basta kay ma ko, sa itatang ko. Alam nyo, tuwang-tuwa ako sa mga young professional, yung mga ano ngayon na nababalitaan ko na sinama nila yung nanay nila, tatay nila sa HMO, sa mga insurance, di ba? Kahit nagbabayad sila, very good yun. Honoring the parents. Amen. Kayong mga youth, nagtatrabaho kayo, please, yung mga magulang nyo, bigyan nyo ng health card. Amen? Para sa inyo din yan eh. Kung biglang na hospital, God forbid, eh kayo rin naman ang gagastos. Di ba? So, mga kapatid ko, dapat lahat tayo dito ay mindful. Everybody say mindful. Sa ating physical. So, yung mga ano natin. And then, kapag ano yung nakita ninyong problema, huwag kayong magpapanik. Huwag kayong masyadong matatakot. Amen? Kasi ringaliwa naman. Kakapa. O, nano yun eh. Ergo, nanini cancer yata yun. Ali. Maganda kasi, actually, kahit nga yung mga babae, di ba? Yung mga babae, parati kayong inutusan na kapain niyo yung sarili niya, di ba? Lalo na yung dibdib. You always be mindful of your health. Basta meron nagbago, abnormality, you have to give attention. Give attention to your health. Kasi the more na magtagal yan, mas lumalala yan. Pero yung early detection, mas madali ang medication. Mas maliit ang gastos. Pero ang ano natin dito, mga kapatid, prevention. Everybody say prevention. Prevention, it's much better than cure. Kaya nga dapat, ipe-prevent mo. Kung alam mong makakabigay ng sakit sa'yo, huwag ka dyan. Huwag mong gagawin yan kung magbibigay ng sakit sa'yo. Like for example, ang number 1 na nagbibigay ng sakit ngayon, alam nyo ba, hindi matanggap-tanggap ng maraming youth, hindi matanggap-tanggap ng maraming tao, ang nagbibigay ng sakit mentally, emotionally, and even physically, alam nyo ba excessive screen time. Mga youth, makinig kayo. I love you all. Kapag sobrang screen time mo, magkakasakit ka mentally, emotionally, and even physically. Lalo na kung mga ginagawa mo dyan, may mga demonic pa. Pero ang problema nga kasi ngayon, nakakapagbigay ng sakit mentally. One day, hindi ko ma-explain, konti ang time ko, yung tinatawag na high dopamine activity. Because yung screen time, they found out na high dopamine activity ang screen time. Parang kamukha siya ng napoproduce na dopamine ng mga nagtitake ng drugs o marijuana. Parehong-pareho siya. Kaya nga ngayon, yung brain, parati siya, nasasanay na mataas yung dopamine. High dopamine, maraming dopamine parati. Kaya nga, pagka inalis mo sa screen, nabobore siya. Kasi nawala yung dopamine, di ba? Kaya ngayon, hindi na rin niya gusto yung low dopamine activity. Kaya, later on, I'm going to present this. Actually, sa youth camp, pag-uusapan nito sa mga youth. Kasi yung 12, yung nag-uumpisa sa mga bata ngayon, ito yung problema nila. Tapos, isang pinaka-effect nito, nagkakaroon ng tinatawag na overproduction of dopamine. Tapos, nasisira na yung brain. Kakaroon ng malfunction ng brain. Mga youth, research nyo to. And then, you will find out na
What I'm telling you is science. Ang sinasabi ko sa inyo, science, facts, totoo to mga sinasabi ko sa inyo. Hindi ko lang kayo binabawalan. Pinoproteksyonan nyo ang sarili nyo. If you want to protect yourself, limit your screen time. Meron pa ngang sa Amerika ngayon, una, sa Australia, hindi na nagso-social media ang 16 years old and below, di ba? Bawal. Kasi nga, nakita na nga nila yun sa Australia. Pero noon pa man, ang China, 12 years old, walang cellphone. Bawal mag-cellphone 12 years old below ang mga bata sa China. O ngayon sa Amerika, yun, meron silang sinasabi na, limit your screen time, then one day, tinatawag nilang screen time detox. Isang araw, isang linggo, walang cellphone, walang tablet, wala. Para ma-detox yung brain, tapos umayos yung isip. Meron siyang isang araw na walang high dopamine activity ang brain. Para normal lang. Normal lang yung brain mo. Mahirap ipaliwanag, pero pinagpipray ko maintindihan ninyo. Prevention is better than cure. Amen? Prevention is better than cure. So, yung mga magulang, please watch out. Yung mga anak nyo, yung mga moods nila, watch out ninyo kung paano sila nagsasalita para matulungan nyo sila. Ngayon, bihira na yung mag-usap na walang cellphone, pero kailangan iset ninyo yung pagka nagkikipag-usap kayo, walang cellphone. Ang pinakamaganda nga ngayon, you keep your cellphone in the bag. Hindi yung pwedeng nakikita mo. O kaya nakatalikod siyang ganyan. Hindi pwede. Ang nire-recommenda nila, keep your phone in a bag na hindi mo siya nakikita when you talk to people. Yung pakikipag-usap sa tao na walang cellphone ay therapy. Therapy. Pwede bang lahat na nakikinig magsabi? Amen. Pagka nakikipag-usap ka sa kaibigan mo, yung cellphone mo itago mo. Focus ka lang nakikipag-usap. Tatay mo, focus lang kayo nakikipagkwentuhan sa kanila para ma-normalize yung health mo. Kasi kung habang nakikipag-usap ka, nagsi-cellphone ka, actually, hindi mo naman siya binibigyan ng time talaga. Gusto mo lang i-feed yung high dopamine activity sa brain mo. Tinitingnan mo yung phone mo. Minsan kahit wala kang tinitingnan, ginaganon mo lang Ginaganyan mo lang. Habit na kasi. Habit. So, sa care group, bawal ang cellphone. Amen? Sabihin niyo sa care group, bawal ang cellphone. Ipalaganapin natin pagka nag-care group, lahat ng mga phone, bawal. Bawal talaga. Why? To normalize your life. To normalize the function of your brain. Nakikipag-care group ka, tingin ka na tingin sa sa cellphone mo. Normal ba yon? Na-normalize na yung mali ngayon. Let us not normalize what is wrong. Amen? Then number 3, workout on, ito lang, marami akong gusto sabihin, pero ito lang po yung mga ina-emphasize ko. Workout on personal good weight management where you feel and look good. Yung po kasing weight, ano kasi yan no body shaming tayo, di ba? Beauty comes in all shapes and sizes, di ba? Kaya lang, yan ba yung weight na magkakaroon ka ng good health? Yan ang tanong. Yung weight mo ba yan, good health ka ba dyan? Good health. Kasi parating sinasabi ng mga medical experts na ang health ay konektado sa weight. Lahat na narinig noon, magsabing amen. Sabihin natin lahat, ang weight ay konektado sa health. Amen? Kaya nga, walang body shaming, kapatid. Ako talaga, tinatanong ako, buti ka pa, Pastor, di ka masyadong tumataba. Kasi, kinokontrol ko rin ang pagkain ko. Pagka hindi ka nagkontrol ng pagkain, tataba talaga din ako. Nagtatak lang ako si Pastor Ruth. Wala si Pastor Ruth. Mas marami ang kinakain ko naman sa kanya, pero mas mataba siya. sorry. Kasi mga babae, yun lang sinasabing mataba sila. Alam niyo ba, in Australia, pagka sinabi mong you're fat, you're ugly, bully ka, at isusumbong ka nila. May kaso yun. Kinukwento sa akin ni na Chase na Carl na pagka daw sa workplace, sinabihan sila ng mataba ka, pangit ka, isusumbong sa management. Ang management,
kung hindi ka i-suspend yan, aalisin ka daw sa trabaho. Oo, maraming naalis sa trabaho sa Australia kasi sinabihan nila yung kanilang office mate, mataba ka. Oo. O kaya pangit ka. Bawal na bawal sa kanilang sabihin yun. Sabihin mo sa katabi mo, bawal magsabi ng mataba. Bawal. Bawal. Okay. At sinasabi ko po dito, please, let us all be aware of our weight management. Kaya ngayon, may goal ka. O, ano ba yung goal mo? Ilan ba yung dapat mong pounds na idagdag o pounds na bawasan? Dito kasi sasabihin sa iyo, huwag mo naman, kunwari, kailangan mong mabawasan ng 50 kilos. I-workout mo ng 1 taon. Hindi naman kailangan. Ako kasi, na-overweight lang po ako. Pagka na-overweight ako ng 2 pounds o 3 pounds, ay, nako. Nagpe-pray na ako, di na ako kumakain. Kaya nakita ko, uy, overweight na ako ng 2 o 3 pounds. Sabihin mo sa mo, may timbangan ka ba? Kailangan yung timbangan mo, tama. Baka yung timbangan mo, mali. Diba? Sino dito ang seryoso maging healthy? Magsabing amen. Talagang sa healthy po, yung weight importante. Pero hindi ko sinasabi na maganda yung katawan mo, hindi ka overweight, hindi ka payat, healthy ka, ha? Hindi ko sinasabi yun. Marami po na maganda katawan, pero hindi sila healthy. Ang goal natin dito, healthy. A, food. Ito yung panuntunan sa pagkain. Whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Yung bang kakainin mo, are you doing it for the glory of God? Ilang beses ka kakain? Are you doing it all for the glory of God? Kasi yung iba, ayaw papigil eh. Ayun, naging diabetic. Ayun, nagkaroon ng sakit sa kidney. Ayaw magpapigil eh. Di ba? Sabihin mo sa kanila, umiinom ka ba ng tubig? Ilang baso kasi? Minimum 8. Youth, pagka hindi ka uminom ng 8 basong tubig, delikado kayo. Alam niya ba yan na pagka hindi ka umiinom ng 8 basong tubig, delikado kang magkasakit. Lahat ng ayaw magkasakit, magsabing amen. Sabihin mo ko sa katabi mo, inom kang 8 basong tubig. So whatever you do, ito pong pagkain na to, mag-glorify si God. Kasi puya ako, problema ko naman yan, gusto ko yung liempo eh. Alam nyo ba na ayoko nang kumakain ng laman? Yung puro laman? Suyang-suya ako doon. Gusto ko pag kumain ako, merong nakadikit na, anong tawag doon? Fat, yung taba. Masarap. Ay, ayoko naman yung galgal. Yung sa, ano eh. Minsan nagustuhan ko yun, pero ayoko nun. Natatakot ako dun. Tampotang at kabit may kaya. Hindi kakanyo. Okay, sigang niya kanya man na. Sinigang niya man na po. Gusto ko emphasize to. Mga magulang, be careful sa inyong mga anak sa sweets. Sa Amerika, ang pagkaalam ko, bawal patikman ng anumang sweet ang mga sanggol hanggang 2 years old o 4 years old. Bawal silang kumain ng chocolate or candy. Bawal. Masisira yung kanilang taste buds. Masasanay sila sa sweet. Kasi ang bata, talagang pagka pinakain mo na sweet, gusto niya sweet na lang. Wala nang iba. Please. At saka kayo, pagka nakakita kayo ng bata, anyangin, etana payusuan itang didinan talang candy. Inggawan nyo, magdala kayong okra. Uy, ne, okra. Hamo. Inimpapakan mo, hamo. O, retang cucumber. Ne? Bangkanita social. Nayak si lagyon, aliwang lagyon na ng cucumber? Hindi, kitang English. Akalingon ko ne? Basta tinyang aliwang lagita. Yeah, zucchini. O, zucchini. No. Sabi na kanina, Ali, edakasuki. Okay. Lo, Kino. Kapastore to. Tuwang-tuwa ako nandito ka, Kino.
Number 2, exercise. Sabihin natin, exercise. Maraming benefit ang exercise. Pakipakita mo nga yung benefit. Hindi ko na-explain. Happiness, weight management, makakatulong sa weight mo, muscles and bones, makakatulong. Energy, parati kang malakas. Yung maraming mga chronic diseases, mawawala. Skin health, brain, importante ang exercise, sleep. Sino po dito mag-exercise? Lahat tayo, jumping jack. Okay, 1. 5 lang to. Sabihin mo sa katabi mo, lahat tayo. Hindi ako matatapos dito pagka meron ako nakitang hindi nag-jumping jack. Okay? Yeah. Okay, 1. Doc Carl, kaya nila, sopa mo na ako, jumping jack kata kaya na. Kaya na. Noms, tamo nga lo. Okay, 1. Balo yung jumping jack. Palakpakan niyo, isipin niyo. Huwag na kayong maupo. Alam niyo ba, yung pagtayo exercise din? Yeah. You're carrying your weight. Nag-weight yung paa mo. Pero don't stand too long. Okay, anyway. Towards the end, mga kapatid, importante lahat tayo nag-exercise. 3 times a week, 30 minutes. Maraming ibibigay sa iyong pakinabang. Imbis na screen time, exercise ka. Amen? Ako ginagawa ko, bundling. Habang nag-exercise ako, nanonood ako ng preaching. Nanonood ako ng mga documentary. O 30 minutes yun sa sala namin. Ngayon, ang plano ko, pagka nag-exercise ako, magme-memorize ako ng 1 new verse. O, di ba nag-exercise ako? 3 verses yun in 1 week, di ba? Bundling ang tawag doon. Iba-bundle mo yung isang activity sa isang gusto mong ginagawa. Di ba? Okay, last, before we close in prayer, last, yung rest, sleep. Importanteng natutulog ng 8 oras. At importanteng natutulog, mag-start ka matulog, pwedeng 9, 10, 11, pero hindi na pwedeng lagpas ng 12. Kasi may repair system ang katawan. Pagka hindi ka natulog ng 12, mahirap niyang i-repair. At hindi kailanman equivalent ang tulog sa umaga nang hindi mo itinulog yung gabi. Hindi siya equivalent. Kaya parati kong ine-encourage yung mga nagtatrabaho sa mga call centers, please pray for a new job. Don't take a job na panggabi. Masisira katawan mo. At parati ko na sinasabi noon pa, pagka meron kang trabaho na ganyan, hindi lang masisira yung katawan mo, isip mo, emosyon mo. Pati family time, wala. Social life, wala. Pagsaserve kay Lord, wala. Kaya nakikiusap ako sa mga may trabaho na panggabi. Please pray for another job. God will give you one. Have the faith. Huwag mo nang kontrahin. It's not worth it. Kahit malaki ang sweldo mo sa panggabi, it's not worth it. Masisira yung katawan mo, masisira yung social life mo, family life mo, ministry life mo, masisira. Wala kang magagawa kay Lord. It's not worth it. Sabihin mo sa akin mo, it's not worth it. Sinasabi ko sa inyo, please, pag-pray ninyo, daytime job, yun ang normal. Amen? Yun ang para sa iyo. Okay? Huwag ka lang magpapasilaw sa malaking pera. In the long run, sisingiling ka rin, no? Yung lahat ng mga naiipon mo dyan. Okay? Sino po dito ang matutulog ng 8 oras? Magsabing amen?
Pakitanong ang katabi nyo, anong oras ka matutulog? Tapos sa cellphone mo, ikulong mo na, huwag mong katabing matulog. Amen? Para hindi ka magigising. Ilayo mo. Disiplinado tayo. Amen? Alam nyo, dito sa church, tinuturuan tayo ng tama. Pagka sinunod mo, bubuti ka. Amen?